Akala ko'y normal lang ang pagmamahal ko sa kanya. Hanggang sa mismong gabi ng aming anibersaryo, nakita ko siyang kumakain ng hilaw na laman at hindi sa panaginip. Sa bawat sulok ng Maynila, may mga kwentong hindi umabot sa balita. Mga pangyayaring mas piniling itago sa dilim, kasi kapag nalaman ng karamihan, baka mabaliw sila sa takot o hindi na muling makatulog ng mahimbing. Isa sa mga kwentong yon ang maririnig nyo ngayon. Si Joel. 19 na taong gulang. Lumaki sa Pasig, sa isang barong-barong sa ilalim ng tulay. Iniwan ng ama, sinisi ng ina, at pinabayaan ng lipunan. Bata pa lang, marunong ng mandukot, mangikil, mambugbog, hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan. Para sa kanya, ang mundo ay parang larong walang nananalo, lahat talo, lahat sugatan. Pero kahit ganoon, may puso si Joel. May kabutihan pa ring pilit kumakawala sa puso niyang naging matigas dahil sa sakit. At sa gitna ng kaguluhan ng kanyang mundo, doon niya nakilala si Clara. Tahimik si Clara. Maputla ang balat, parang ayaw tamaan ng araw. Ang mga mata niya'y malalim, laging parang may itinatago. Pero sa tuwing magtatama ang tingin nila ni Joel, parang tumitigil ang oras. Para kay Joel, si Clara ang kaisa-isang tao na hindi natakot sa kanya, kahit alam nitong galing siya sa madilim na mundo. Isang araw, habang nagtatambay sila sa rooftop ng abandonadong gusali, napansin ni Joel na malamig ang kamay ni Clara, kahit tirik ang araw. "Lagi ka bang ganito?" tanong niya. "Sanay lang siguro ako sa gabi," sagot nito sabay ngiti. Minsan pa, nakita niyang may sugat sa leeg si Clara na parang kagat. "Nakagat lang ng pusa," sabi nito. Hindi na niya binigyan ng mali siya noon. Akala niya simpleng bagay lang. Pero habang lumilipas ang mga buwan, dumadami ang senyales. Isang beses, naabutan niyang umiiyak si Clara sa gilid ng eskinita. Niyakap niya ito, at doon niya naamoy ang kakaibang amoy sa buhok nito, parang dugo. Pero pinilit niyang ipagkibit balikat. Mahal niya si Clara, at iyon lang ang mahalaga. May isang gabi, habang papauwi si Joel mula sa trabaho bilang mekaniko, sinundan siya ng isang matandang lalaki na may dalang baston. "Layuan mo ang dalagang yon," bulong ng matanda. "Hindi siya tulad natin." Napatingin siya sa matanda. "Kilala mo si Clara?" "Mas kilala ko siya kaysa sa sarili mo. At kung hindi mo siya iwan, mapapahamak ka." Tinawanan lang niya ang matanda. Akala niya baliw lang iyon. Pero nang sumunod na araw, patay na ang matanda. Ayon sa balita, gutay-gutay ang katawan, parang hinablot ng mabangis na hayop. Walang saksi. Walang ingay. Walang sisiye. Doon nagsimulang mabasag ang paniniwala ni Joel. Nagsimula na siyang magtanong. Nagsimula na siyang matakot. Pero kahit may kaba, may isang bagay pa siyang pinanghahawakan, si Boyet, ang matalik niyang kaibigan. Palabiro, maingay, at ang tanging tao sa mundo ni Joel na kayang patawanin siya kahit wala silang ulam. "Tara, inom tayo sa likod ng palengke. Baka matanggal yang multo sa mukha mo," biro ni Boyet. Doon nila madalas pag-usapan ang mga kababalaghan, ang pag-ibig, at ang posibilidad na may mga nilalang na hindi tulad natin. Sa isang gabi ng kalasingan, naikwento ni Joel kay Boyet ang lahat, mula sa sugat ni Clara hanggang sa matandang nagbanta sa kanya. Hindi na natawa si Boyet. Sa halip, seryoso siyang tumingin kay Joel. "Pare, narinig ko na yan dati.
Sa probinsya namin, may ganong babae raw, maputi, mahinhin, pero ang pamilya lahi ng aswang. Pinagtawanan lang ni Joel. Ano to, probinsya special? Pero sa loob niya, may piraso ng takot na kumakalmot. Dumating ang anibersaryo nila ni Clara. Nagplano siya ng simpleng sorpresa. Bulaklak, kandila, at paboritong pagkain ni Clara, hilaw na atay ng baboy, na palusot lang niya dati ay exotic trip ng kasintahan. Pero nang gabing yon, hindi na niya kinaya. Naabutan niya si Clara sa loob ng abandonadong gusali, hindi siya agad napansin. Nakatalikod ito, nakayuko. May hawak sa kamay, isang ligaw na pusa, pilit nilalapa, hilaw, duguan. Tumigil ang mundo ni Joel. Nanginginig siyang umatras, pero narinig siya. Bumaling si Clara. At ang mga mata nito, hindi na mata ng taong minahal niya. Mata na ng gutom na halimaw. Bigla itong lumapit. Joel, mahina pero malalim ang boses, hindi mo dapat ito nakita. At doon nagtapos ang gabing iyon. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung anong nangyari kay Joel pagkatapos nun. May nagsasabing umalis siya sa Maynila. May ilan na ang sabi na tagpuan siyang wala ng malay sa may ilog, may kagat sa leg. Pero may isang bagay ang lahat ng tsismis ay nagkakaisa. Mula nang nawala si Joel, gabi-gabi nang may nawawalang bata sa paligid. At sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan, may maririnig na bulong sa dilim, mahal kita, Joel. At kahit kailan, hindi mo na ako matatakasan. Binatang Hitman Ili Kasintahang Galing Lahi ng Aswang, Part 2. Kwentong Aswang, True Story. Matapos ang gabing iyon, parang nawala sa sarili si Joel. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, kung sino ang pagkakatiwalaan. Lahat ng pinaniniwalaan niya, lahat ng pagmamahal na inipon niya sa isang tao, nilamon ng isang tanong, tao ba talaga si Clara? Nagpalaboy-laboy siya sa mga lansangan ng Tondo, palihim na umiiyak sa bawat eskinita. Pero sa likod ng takot at pandidiri, mas matimbang pa rin ang isang bagay, ang sakit. Hindi siya nasaktan dahil sa nakita niya. Nasaktan siya dahil ang taong nagparamdam sa kanyang kaya pa pala siyang mahalin ay hindi niya nakilala. Hindi ito ang unang beses na sinubok si Joel ng dilim. Bata pa lang siya, may mga gabing umuuwi siyang duguan, binugbog ng amain, habang ang ina niya ay tulalang nakatitig sa sahig, parang wala siyang anak. Sa edad na 9, naranasan na niyang mamulot ng tira-tirang pagkain sa basurahan, habang pinapanood ng mga kalarong mas malinis ang suot, mas busog ang tiyan. Ngunit may isang pangyayaring noon pa niya tinatangkang limutin, ang pagkawala ng kanyang kapatid na si Angelica. 8 taong gulang si Joel noon. Isang gabi, habang magkasama silang naglalaro sa labas ng bahay, biglang may malamig na hangin na dumaan, sabay bigla ang pagtahimik ng paligid. Nang lingunin niya si Angelica, wala na ito. At mula noon, hindi na ito nakita pa. Sabi ng mga matatanda, kinuha raw ng ilamang lupa o engkanto. Pero ang nanay niya, sinisi si Joel. Bantay sarado mo dapat ang kapatid mo. Ikaw ang malas sa pamilya natin. Mga salitang paulit-ulit sa tenga niya hanggang ngayon. At ngayon, sa mga mata ni Clara, nakita niya ang parehong dilim na kinuha noon kay Angelica. Parang konektado ang lahat. Parang may mas malalim pa sa kasalukuyang takot niya. Habang pagala-gala sa gilid ng Pasig River, isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Nakasuot ng kupas na barong, may dalang baston na may ukit ng buwan at bituin, at may amuletong nakasukbit sa leg. Hinahanap ka na ng mga nilalang sa dilim, Hidyo, bulong nito.
Hindi ka naligtas. Napaatras si Joel. Sino ka? Ngumiti ang matanda. Ako si Mang Lino. Albularyo. Kaibigan ng mga diwata. Tagapagtanggol ng mga kaluluwa na ginugulo ng kadiliman. Binaliwala sana ni Joel ang matanda. Pero nang hawakan siya nito sa balikat, biglang parang may malamig na hangin na dumaan sa paligid, at sa isang iglap, nakita niya ang sarili sa loob ng isang kuweba, may mga aninong gumagalaw sa paligid, at isang aswang na may pulang mata ang tila nakangiti sa kanya. Napapikit siya. Pagdilat niya, nasa tabi na lang ulit siya ng ilog. At ang matanda, nakatitig lang sa kanya. Bukas ang mata mo ngayon, sabi ni Mang Lino. Alam mo nang hindi lang ito tungkol sa babae. May mas malalim kang ugnayan sa kadilimang yan. Ipinakita ni Mang Lino ang isang lumang kahon, yari sa kahoy na may ukit ng mga lumang baybayin. Pagbukas nito, isang maliit na mutya ang laman, kulay itim na parang batong buhay. Ito ang mutya ng hiwaga. Inilaan sa lahing may dugo ng mga bantay. Sayo ito, Joel. Nagkibit balikat si Joel. Hindi ako tagapagligtas. Isa lang akong walang kwentang batang palaboy. Pumatay na ako ng tao. Naging bayarang hitman pa nga ako para lang makakain. Hindi mo pinili ang kadilimang yan, sagot ng matanda. Pero ngayon, pinipili ka ng liwanag. Ikaw lang ang makakaputol sa sumpang bumabalot sa lahi ni Clara at sa sarili mong dugo. Napakunot no si Joel. Ano nang ibig mong sabihin? Hindi mo ba napansin, bulong ng matanda? Bakit sa dami ng nilalang sa mundo, ikaw ang napili niyang mahalin? Dahil sa dugo mo. Isa ka rin sa kanila pero hindi aswang. Isa kang bantay. Anak ng lahing tagapigil sa mga halimaw. Ipinanganak ka para pigilan sila. O sumanib sa kanila. Muling bumalik ang mga alaala ng pagkabata, isang beses. Habang umiiyak siya sa kalsada, isang matandang babae ang lumapit at sinabing, darating ang araw, ililigtas mo ang mundo, kahit hindi mo ito hiningi. Noon pa lang, sinundan na pala siya ng tadhana. Pero ayaw ni Joel. Ayoko nito. Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Ayokong maging bayani. Ayokong lumaban sa mga halimaw na hindi ko naman kailanman ginulo. Umiling si Mang Lino. Hindi mo kailangang piliin ang digmaan pero kapag lumapit na ito sa'yo, wala ka ng kawala. Sa sumunod na mga araw, pinilit ni Joel na bumalik sa normal na buhay. Nagtago. Lumipat ng tirahan. Pinutol ang ugnayan kay Boyet, kay Clara, kahit sa ina niyang halos hindi na siya kinikilala. Pero kahit saan siya magtago, sinusundan siya ng mga panaginip ng dugo ang mga kaluluwa, ng isang batang umiiyak sa loob ng kuweba, ng mga matang pula na palapit ng palapit. Hanggang isang gabi, sa ilalim ng mahinang ulan, isang sulat ang iniwan sa tapat ng kanyang pintuan. Walang pangalan. Pero ang sulat, simple lang, si Angelica buhay pa. At nasa kanila. Napaupo si Joel. Nanginginig. Nabuhay ang alaala ng nawawala niyang kapatid. Muli niyang binuksan ang kahon ni Mang Lino. Hawak niya ngayon ang mutya. Tumitibok-tibok ito, parang may sariling buhay. At sa loob ng dibdib ni Joel, unti-unting namumulat ang dugo ng isang mandirigma. Pero tanong niya sa sarili, kaya ko ba talagang harapin ang halimaw, kahit mukha pa ito ng babaeng minahal ko? Hindi na alam ni Joel kung alin ang mas mahirap, ang harapin ang halimaw sa dilim,
o ang multo ng nakaraan na pilit bumabalik sa kanyang isip. Gabi-gabi siyang pinapanaginipan si Angelica. Nasa loob ito ng isang madilim na kuweba, may tanikala sa paa, at umiiyak habang tinatawag siya. "Kuya, sunduin mo ako, malamig dito, madilim." Doon siya palaging nagigising, pawis na pawis at humahabol sa hininga. Sa bawat paggising niya, isang tanong ang hindi niya matakasan, kung buhay nga si Angelica, ilang taon na siyang naghihintay. Ilang beses ko siyang pinili sanang kalimutan. Nasa kanya pa rin ang mutya mula kay Mang Lino. Itinatago niya ito sa isang maliit na pouch, pero tuwing hawak niya ito, parang may boses na bumubulong sa isipan niya, malalim, matatag, at misteryoso. Hindi ikaw ang sinisisi, Joel, pero ikaw ang susi. Madalas siyang maglakad-lakad sa gabi, hindi dahil gusto niya, kundi dahil hindi siya mapakali. Isang gabi habang binabaybay niya ang isang lumang daan papunta sa dating tambayan nila ni Clara, napansin niyang parang may sumusunod sa kanya. Mabilis ang lakad niya, pero may tunog ng yabag na parang nauuna sa kanya. Paglingon niya, wala naman. Pero may dumaan na malamig na hangin. At ang ilaw ng poste biglang namatay. Nagtago siya sa gilid ng pader, nanginginig. Tumingin siya sa langit. Wala ni isang bituin. Mula sa kadiliman, may narinig siyang halakhak, paos, mababa, at parang hindi galing sa tao. "Hindi mo kami matatakasan, Joel," napalingon siya. Sa di kalayuan, isang anino ang bumuo ng hugis ng isang tao, pero ang mga mata nito'y mapula, at ang mga kuko'y mahaba, kasing haba ng kutsilyo. Hindi siya makagalaw. Pero bago pa siya lapitan ng nilalang, biglang may liwanag na kumislap mula sa kanyang bulsa, ang mutya. At sa isang iglap, nawala ang nilalang, para bang natupok ng liwanag. Hinal na hinal si Joel. Tulala. Anong klaseng gulo to? Bumalik siya kay Mang Lino kinabukasan. "Hinahanap na nila ako," sabi niya. "Gusto na nila akong patayin o kunin. Hindi ko na alam ang pagkakaiba." Tahimik lang si Mang Lino habang inilalatag ang mga dahon at langis sa isang altar. "Hindi ka nila gustong patayin. Gusto ka nilang buuin sa panig nila." Humigop siya ng tsaa at tumingin kay Joel. "Kailangan mo nang magsanay." Nag-umpisa na ang paghasa kay Joel, hindi ng armas, kundi ng sarili. Itinuro ni Mang Lino kung paano gamitin ang mutya para makita ang tunay na anyo ng mga nilalang sa paligid. May mga paraan ng paghinga, ng pag-awit ng sinaunang dasal, at pag-ukit ng pananggalang sa balat gamit ang dahon ng saging at itim na abo. Hindi ito basta laban ng lakas. Laban ito ng loob, ng paninindigan, ng puso. Pero kahit nasa gitna siya ng pagsasanay, ang isip niya ay laging bumabalik kay Clara. Minsan, habang nag-isa siya sa tagpo ng hapon, naalala niya ang huling beses na magkasama sila ni Clara sa ilalim ng ulan. Basang-basa sila noon, nagtatawanan, habang kumakain ng turon sa tabi ng kalsada. Tumitig ito sa kanya at sabing, "Alam mo Joel, ikaw lang ang nakakita sa akin, hindi dahil sa itsura ko kundi sa katahimikan ko." Napapikit si Joel. Paano ko siya lalabanan, kung siya pa rin ang tanging taong nagparamdam sa akin ng halaga? Sa gitna ng gabing tahimik, biglang may sumulpot sa bintana ni Mang Lino, isang ibon, itim na may pulang tuka, at papel na nakapulupot sa paa. Kinuha ni Mang Lino ang sulat. Nang basahin niya ito, napakunot ang noo niya. Hinahanap na si Angelica. Sa ilalim ng luntiang bundok. Pero hindi na siya tao. Parang sinaksak si Joel sa puso. "Ano nang ibig mong sabihin?"
Ginawa na siyang sisidlan ng isang matandang nilalang. Isang aswang na mataas ang ranggo, sinaunang dugo. Bihira, delikado. Hindi lang ito laban para iligtas siya. Baka mismong siya na ang kalaban. Tumahimik si Joel. Tumayo siya, hawak ang mutya, at tumingin sa labas ng bintana kung saan kita ang madilim na kalangitan. Bata pa lang kami, pinangako ko sa kanya na hindi ko siya iiwan. Ngayon lang ulit ako tinawag ng kapatid ko. Hindi ko siya bibigyan. Ngunit bago pa man sila makalakad patungong luntiang bundok, may gumalaw sa ilalim ng lupa. Ang paligid ay lumamig at may mga aninong lumalakad sa mga pader. Tumayo si Mang Lino. Sila na yan. Ang mga bantay ng dilim. Papunta na sila. Mula sa loob ng bahay, narinig nila ang pagngit-ngit ng kahoy at ang tunog ng mga kuko sa bubong. Napapikit si Joel, pilit pinatatatag ang loob. Wala nang atrasan. At sa unang pagkakataon, hindi siya tumakbo. Mag-aalas 3 ng madaling araw nang muling gumalaw ang lupa. Hindi lindol. Mas malalim. Mas mabigat. Parang may gumagapang mula sa kailaliman, palapit, unti-unting sumisingaw ang lamig sa bawat sulok ng hangin. Napansin ni Joel na kahit ang mga aso sa kalsada, karaniwang maingay tuwing may dumadaan, ay tahimik ngayon. Walang tahol. Walang kilos. Parang pati sila'y natakot. Si Mang Lino, kahit kalmado sa labas, hindi maikakaila ang kaba sa kilos niya. Pinunasan niya ang pawis sa noo habang binubuksan ang isang lumang bowl. Mula roon, inilabas niya ang ilang anting-anting, mga papel de hapon na may sulat sa baybayin, at isang maliit na bote ng itim na langis. Joel, mahinang tawag niya, kapag pumasok na tayo sa luntiang bundok, hindi na ito tungkol sa tapang lang. Kailangan mong matutong makinig, hindi sa tenga, kundi sa pakiramdam. Kasi ang mga kalaban mo marunong magpanggap. Tahimik lang si Joel. Nakaupo sa sulok, hawak ang mutya, pinipilit intindihin ang nararamdaman. Hindi ito simpleng kaba. May halong sakit. May halong lungkot. Parang bawat saglit na lumilipas ay paunti ng paunti ang tsansa niyang makitang buo si Angelica. Sa bawat lakad ng oras, pakiramdam niya'y palapit na sila sa isang punto na wala nang balikan. Paano kung hindi na siya si Angelica? Tanong niya, halos bulong. Paano kung ako mismo ang kailangan pumatay sa kanya? Napatingin si Mang Lino. Malalim. Isa yan sa pinakamasakit na tanong na kailangang harapin ng isang bantay. Hindi mo kailangang sagutin ngayon. Pero pag dumating ang oras, dapat handa ka. Kinabukasan, habang naglalakad sila papuntang gilid ng bundok, napansin nilang nag-iba na ang paligid. May mga punong tuyot kahit tag-ulan. Mga ibong itim na paikot-ikot sa iisang lugar. At sa lupa may mga bakas ng paa, hindi tao. Malalaki, mahahaba ang daliri, parang kamay na nakabaligtad. Sa bawat hakbang nila, lalong bumibigat ang hangin. Parang may libo-libong mata na nakatitig sa kanila mula sa kakahuyan. Joel, sabi ni Mang Lino habang itinatapal ang isang dahon ng saging sa kanyang noo. Ito ang hangganan. Pag tumawid tayo riyan, wala nang ligtas. Hindi na tayo nasa mundo ng tao. Tumango lang si Joel. Walang salitang sapat para sa kaba niya. Pero sa puso niya, ramdam niya, hindi na lang ito tungkol kay Angelica. Hindi na lang ito tungkol sa pagiging bantay. Ito na ang pagkakataon niyang harapin ang lahat ng takot na tinakasan niya buong buhay niya.
Sa unang gabi ng kampo nila sa paanan ng bundok, dumilim agad ang paligid kahit hindi pa alas 7. Nag-umpisa silang makakita ng mga palatandaan. Isang ibong pugot ang ulo pero lumilipad pa rin. Isang banga sa gilid ng bato na may dumadaloy na dugo. At isang matandang babae na bigla na lang lumitaw sa gitna ng landas, nakangiti, pero walang mata. Bumalik na kayo, anang babae. Hindi pa huli ang lahat. Maliban na lang kung gusto niyong makasama ang kapatid mo sa ilalim ng lupa. Sinubukang lapitan ni Joel, pero biglang nawala ang babae. Ang iniwang boses niya nakabibingi. Paulit-ulit. Kasama na namin siya. Kasama na namin siya. Hindi na siya nakatulog ng gabing iyon. Nakatitig lang siya sa apoy, pinipilit hindi patakbuhin ang isip sa kung ano ang maaaring hitsura na ngayon ni Angelica. Buhay pa nga ba siya? O isa na lang bang katawan na ginamit ng isang halimaw? At kung buhay pa siya, may natitira pa bang pagkatao niya? Kinabukasan, habang umaakyat sila sa mas mataas na bahagi ng bundok, bigla na lang napaluhod si Joel. Sumakit ang dibdib niya. Hindi simpleng sakit. Parang hinahatak ang kaluluwa niya palabas sa katawan. Nang tignan siya ni Mang Lino, nakita nitong namumula ang mga mata ni Joel. Nanginginig ang mga kamay. Tumatalab na sayo, sabi ni Mang Lino. Ramdam ka na nila. Kilala ka na nila bilang tagapagputol ng kadena nila. Binigyan siya ng inuming mula sa ugat ng banahaw, at sandaling gumaan ang pakiramdam ni Joel. Pero mula noon, hindi na siya naging katulad ng dati. Pakiramdam niya'y may bahagi ng sarili niyang unti-unting binubuksan ng mutya, mga alaala ng pagkabata, mga gabi ng iyak na mag-isa, mga gabi na halos sumuko na siya sa mundo. At sa mga panaginip niya, mas malinaw na ngayon ang mukha ni Angelica. Hindi na ito bata. Isa na itong dalagang maputla, may mahabang buhok, at mga mata na wala ng ilaw. Sa ika-4 na gabi nila sa bundok, habang sila'y nagpapahinga, biglang nag-iba ang hangin. May tunog na nagmumula sa ilalim ng lupa, parang batingaw. Kasabay nito, may lumabas mula sa dilim. 4 na nilalang. Mahaba ang dila. Matulis ang kuko. At may amoy silang parang pinagsamang asupre at bangkay. Tumayo si Mang Lino, sabay bitiw ng dasal. Nagliyab ang paligid. Ang 4 na nilalang hindi umatake agad. Tumingin muna kay Joel. At sabay-sabay silang nagsalita ng isang pangungusap na yumanig sa puso niya. Bakit mo kami nilalabanan, kapatid? Tumigil ang oras para kay Joel. Isang salita lang ang pumasok sa isipan niya, kapatid. Hindi makagalaw si Joel. Tumambad sa kanya ang 4 na nilalang, hindi na lang sila basta halimaw. May anyo silang tao, pero may bakas ng matandang dugo sa mukha, maitim ang gilid ng mga mata, baluktot ang mga daliri, at nagsasalita sila na para bang kilala siya, kilalang kilala. Bakit mo kami nilalabanan, kapatid? Umangat ang kilabot mula talampakan hanggang batok ni Joel. Nilingon niya si Mang Lino, naghahanap ng sagot, pero baka sa mukha ng matanda ang gulat, at isang uri ng pag-amin na hindi kayang itago. Ano nang ibig sabihin noon? Tanong ni Joel, nanginginig ang boses. Bakit nila ako tinawag na kapatid? Hindi agad sumagot si Mang Lino. Tumalikod dito, lumuhod sa lupa, at tila nawala ng lakas. Akala ko hindi mo na malalaman, mahinang sambit niya. Akala ko sapat na ang mutya para ikubli ang dugo mo. Anong dugo? Sigaw ni Joel, hindi na maitago ang kaba. Sabihin mo sakin, Mang Lino.
Huminga ng malalim ang albularyo bago tumingin sa kanya, malalim, mabigat. Ang nanay mo hindi siya basta tao. Kalahating tao, kalahating aswang. Inilihim ito ng ama mo pati sayo. Pero noong bata ka pa lang, halos mamatay ka sa isang sakit na walang gamot. Kinailangan naming gamitin ang banal na selyo, ang mutya, para isarado ang dugo ng lahing yon sa loob mo. Para mamuhay kang normal. Para makalimutan mo. Tumigil ang mundo ni Joel. Hindi totoo yan. Sinungaling ka. Hindi ako nagsisinungaling. At alam mo yan, Joel, sabi ni Mang Lino. Kaya ka nararamdaman ng mga nilalang. Kaya bumubukas ang lakas mo kapag nasa panganib ka. Kasi may dugo ka rin nila pero piniling isarado. Muli niyang tiningnan ang apat na nilalang na hindi lumalapit. Parang may paggalang. Parang may pagkilala. Kung ganon, bakit gusto nila akong kunin? Kung kapatid nila ako, bakit ako ang gustong patayin? Hindi ka nila gustong patayin, Joel, sabi ni Mang Lino, mabigat ang tinig. Gusto ka nilang buhayin. Sa paraang ayon sa kanila. Gusto ka nilang buksan. Para maging kasangkapan sa pagbabalik ng hari nila. Ikaw ang susi. Hindi lang dahil sa dugo mo kundi dahil ikaw ang huling tagabantay na isinilang sa loob ng lahing iyon. Hindi na alam ni Joel kung anong mararamdaman. Galit, takot, o pagkamuhi sa sariling pinagmulan. Lahat sabay-sabay. Parang gumuho ang mundo niyang matagal niyang itinaguyod sa tahimik na pamumuhay. Akala niya, simpleng taong may malupit na nakaraan lang siya. Hitman, ulila, kapatid ng isang batang dinukot. Pero ngayon, isa siyang anak ng dalawang mundo. At mas malala pa, siya pala ang mismong dahilan kung bakit nagising ang kadiliman. Habang nagpapatuloy sila sa paglalakbay papasok ng luntiang bundok, hindi na naibalik ang dating sigla ni Joel. Tahimik lang siya, pilit iniintindi ang bawat alaala ng kabataan niya. Minsan, naaalala niyang may gabi sa baryo na bigla na lang siyang giniginaw kahit tag-init. O yung mga panahong may naririnig siyang tinig na hindi maipaliwanag. Hindi ba't minsan din siyang nakapatay ng hayop nang hindi niya sinasadya, isang ahas na sinubukang kagatin siya, pero bago pa niya ito mapukpok, para bang kusang sumabog sa harap niya. Lahat pala may dahilan. At habang siya'y tahimik na lumalaban sa loob, isang mas masakit na katotohanan ang dahan-dahang umaaligid. Habang siya at si Mang Lino ay nagpapahinga sa isang masukal na bahagi ng kagubatan, bigla na lang nawala ang mga tunog ng insekto. Biglang sumingaw ang masangsang na amoy ng bulok na laman. At mula sa mga anino, may nilalang na bumungad, malaki, balbon, at may 3 mata. Sumugod ito, mabilis, puno ng galit. Tumayo si Mang Lino para salubungin ang nilalang. Pinukaw niya ang apoy mula sa mutya sa kanyang kwintas. Pero nang humakbang siya paharap, bigla siyang tinamaan ng matulis na sanga, hindi galing sa kalaban kundi mula sa likod. Si Clara. Nakatayo siya sa lilim, may hawak na pamalo, at nakatitig kay Joel. Walang galit sa mukha. Pero wala ring lungkot. Isang uri ng katahimikan na mas mabigat pa sa sigaw. Joel, sabi niya. Patawarin mo ako. Clara, anong ginagawa mo? Hindi ko sinasadyang lokohin ka. Hindi ko sinadyang mahalin ka. Pero ako ang bantay ng huling pinto. At hindi ko pwedeng hayaan kang dumaan. Bantay? Anong ibig mong sabihin? Matagal ko nang alam kung sino ka, Joel. Kaya ako napalapit sa'yo.
Kaya kita pinrotektahan. Pero oras na para tapusin natin ito. Oras na para pumili ka. Naglalaban ang galit at pagkawasak sa puso ni Joel. Ako ba'y isang halimaw, Clara? Ako ba'y kalaban mo kahit kailan ay minahal kita? Saglit na katahimikan. Hindi kita kailanman tinuring na halimaw, sagot niya. Pero minsan ang pagmamahal ay hindi sapat para pigilan ang isang giyera. Biglang dumilim ang paligid. Ang nilalang na may tatlong mata ay humakbang palapit, tila walang balak umatake, parang hinihintay lang ang utos ni Clara. At sa loob ng katahimikan, isang sigaw mula sa bundok ang narinig. Babaeng tinig. Mahaba, puno ng puot at paghihirap. Joel. Si Angelica. Buhay. Tumigil ang lahat. Wala ng hangin. Wala ng tunog. Ang tanging naririnig ni Joel ay ang pintig ng puso niya, mabigat, mabilis, parang sasabog. Sa unahan niya, si Clara pa rin ang nakatayo, tanga ng pamalo, habang sa likuran, nakalugmok si Mang Lino, duguan, hirap huminga. At mula sa itaas ng bundok, paulit-ulit pa rin ang sigaw ng kapatid niyang si Angelica. Joel, tulungan mo ako, hindi na kailangan ng paliwanag. Ramdam niya, hindi lang basta sigaw yon. Sigaw yon ng isang nilalang na hindi na lubos na tao. Sigaw ng isang kaluluwang nakakadena sa isang katawan na pinipilit gamitin ng kadiliman. Umusob si Clara, nakataas pa rin ang sandata, ngunit nanginilid ang luha. Ito ang huling pagkakataon, Joel. Kapag humakbang ka pa wala nang balikan. Hindi siya sumagot. Hinawakan niya ang mutya na ngayon ay mainit na sa palad niya. Tumingala siya sa langit. Madilim. Parang wala ng Diyos sa gabing ito. Pero may naririnig siyang tinig, mahina, mula sa kailaliman ng loob niya, tinig ng nanay niyang hindi niya naalala kailanman. Huwag kang matakot sa dugo mo. Gamitin mo ito para magligtas, hindi para manira. Tumayo si Joel. Tumayo rin si Mang Lino, kahit halos di na makalakad. Hindi ko siya pipigilan, sabi ni Mang Lino, humihingal. Dugo niya ang magtatapos sa sumpang to, muling lumingon si Joel kay Clara. Kung ako ang susi, ako rin ang magpapasya kung paano matatapos ito. Naglakad siya paakyat, marahan pero buo ang loob. Sa bawat hakbang, lumalakas ang hangin, parang tinutulak siya pabalik. Lumalalim ang dilim. May mga anino sa gilid ng daan, mga nilalang na matagal nang nagtatago sa gabi, ngayon ay dahan-dahan nang sumusunod sa bawat galaw niya. Hanggang sa marating niya ang itaas ng bundok. Doon, nakita niya si Angelica, nakatali sa puno, putlang-putla, at ang mga matay hindi na kanya. Maitim ang gilid ng labi, at may marka sa leeg na parang sinulatan ng sinaunang wika. Sa harap niya, isang nilalang na halos hindi na maipaliwanag ang anyo, malaki, may pakpak, ngunit walang mukha. Sa halip, apoy ang nakalagay sa gitna ng ulo nito. Ang hari ng mga anino. Kailangan lang naming ang iyong pahintulot, sabi ng nilalang, ang boses ay parang kasabay ng hangin at kidlat. Ibibigay namin sa iyo ang lahat. Lakas. Paghihiganti. Pagkakalimot. Napaluha si Joel. Tinignan niya si Angelica. Anong klaseng kapatid ako kung pababayaan kita? Hindi mo siya maililigtas sa paraang iniisip mo, sagot ng nilalang. Pero maaari mong maging bahagi siya ng bagong daigdig. Isang daigdig na hindi na kayo huhusgahan. Hindi na kayo itatakwil. Hindi na kayo magiging hayop sa mata ng tao.
Tahimik si Joel. Pinikit niya ang mga mata. Humigpit ang hawak niya sa mutya. Ayoko ng mundo na nakabase sa takot. Ayoko ng kapangyarihang nakatali sa galit. Mas pinili kong maging tao kahit kalahati lang ako. Sabay biglang sumiklab ang mutya sa kamay niya. Pumutok ang liwanag mula sa gitna ng palad ni Joel, liwanag na matagal nang nakakulong. Ang kapangyarihan hindi para pumatay, kundi para putulin ang tanikala ng kadiliman. Sumigaw ang hari ng anino. Napaatras. Tumalo ng anino palapit kay Joel, pero bago ito tumama, bumangon si Angelica. Umiiyak. Hindi na mata ng halimaw ang nasa kanya, mata na ng isang batang babae, natatakot, nanghihina. Ate mo ko, Joel, huwag mo kong kalimutan, hinampas ni Joel ang lupa gamit ang mutya. Tumindig ang apoy na asul. Pumunit ito sa ere, parang kutsilyong gumugupit sa manipis na tela. Tumilapon ang nilalang. Sumigaw ito, ngunit hindi sa sakit, kundi sa pagkatalo. Nagliyab ang paligid. Isa-isang naglaho ang mga anino. Ang puno kung saan nakatali si Angelica ay naglaho rin. Si Clara, sa malayo, ay napaupo na lang, hawak ang dibdib. Si Joel, nanginginig, lumapit sa kapatid. Hinawakan niya ito. Mainit. Buhay. Totoong buhay. Joel, takot ako, mahina nitong sabi. Ako rin, sagot niya. Pero tapos na. Akala niya tapos na ang lahat. Akala niya ligtas na sila. Ngunit sa likod ng lahat, isang huling boses ang narinig nila. Hindi natatapos ang gabi sa isang liwanag lang. Lumingon si Joel. Mula sa anino ng isang puno, bumangon si Mang Lino, pero hindi na siya si Mang Lino. Maitim ang balat, nanlilisik ang mata, at ang mutya sa lid niya ay pumutok. Pasensya na, Joel, anang boses niya, masyadong malamig para sa isang tao. Bantay ako. Pero matagal na rin akong alipin ng liwanag. Panahon na para yumuko tayo sa tunay na hari. Bago pa man makalapit si Joel, tumalon si Clara sa pagitan nila, hawak ang sarili niyang mutya. Kung kailangang may mamatay para matapos to, ako na. Sabay putok ng liwanag. Nagdilim. Nagliyab. At sa katahimikan, iisa lang ang natira, si Joel, yakap si Angelica, at ang mutyang basag sa kanyang palad. Pero wala na si Clara. Wala na rin si Mang Lino. At sa malayo, sa ilalim ng malamig na buwan, isang babaeng anino ang naglakad palayo. Nakangiti. Hawak ang piraso ng basag na mutya. Hindi pa tapos ang kwento. Hindi pa tapos ang gabi. Umaga na. Sa wakas, pumatak din ang liwanag sa bundok na ilang araw nilang nilakbay. Ang hamog ay mabigat, parang ulap na bumaba sa lupa. Sa gitna ng katahimikan, nakaupo si Joel sa tabi ng isang puno, yakap ang natutulog na si Angelica. Mahimbing ang kapatid, payapa ang mukha, para bang ni isang alaala ng dilim ay wala na sa kanya. Ngunit si Joel, gising. Gising at gising pa rin ang sugat na iniwan ng labanan. Hindi lang sa katawan, kundi sa puso. Wala na si Clara. Wala na rin si Mang Lino. At kahit nanalo siya sa laban, parang may bahagi sa kanya ang nawala rin. Ang mutya na minsang nagkubli sa madilim niyang pagkatao, ngayon ay basag na, at kasama ng pagkabasag nito ang mga lihim na matagal niyang kinakatakutan. 3 araw silang nanatili sa isang tagong kubo sa paanan ng bundok. Dito niya inalagaan si Angelica habang unti-unti itong bumabalik sa sarili.
Hindi na niya itinuloy ang pagiging hitman. Hindi na niya kayang pumatay para sa pera. Ang mga kamay niyang dati sanay humawak ng baril, ngayon ay nanginginig kapag nadadampian ng dugo. May dumating na ilang taga-baryo na nakaramdam sa kaguluhan. Tinulungan nilang makabalik si Joel at Angelica sa dating tahanan ni Mang Lino, ngayon ay iniwan na ng anino. Doon niya nalaman ang buong kwento. Si Clara ay isang tagapag-ingat ng mutyang tagapigil, pinili ang tungkulin kaysa damdamin. At si Mang Lino matagal nang alam ang panganib, pero pinili pa ring protektahan si Joel sa abot ng makakaya. Bago lumisan si Clara sa huling sandali, naiwan pala siya ng isang sulat, nakasuksok sa ilalim ng batong may ukit. Simple lang ang mga salita. Hindi natin pinipili kung sino tayo isinilang, Joel. Pero pinipili natin kung paano tayo mamamatay. Pinili kong mamatay na tao, hindi halimaw. Sana, mabuhay ka rin sa ganong paraan. Araw-araw niyang binabasa ito. Paulit-ulit. Bawat linya ay parang sugat na hindi pa rin maghilom. Isang hapon, habang nasa tabing ilog, nilapitan siya ni Angelica. Hawak nito ang isang maliit na laruang kahoy, ang dating paborito nitong laruin bago pa siya nawala. Kuya, mahina ang tinig niya. Ikaw pa rin ba yan? Napatingin si Joel. Ilang segundo bago siya sumagot. Hindi ko na alam, sagot niya. Pero sinusubukan ko. Umupo si Angelica sa tabi niya, tinakpan ang kamay niyang nanginginig. Kahit ano ka, ikaw pa rin ang kuya kong niligtas ako. Yun lang ang mahalaga. Tahimik. Umagos ang tubig. Umihip ang malamig na hangin. At sa saglit na yon, parang naibalik ang isang piraso ng pagkatao ni Joel. Maliit, pero totoo. Nagsimula silang mamuhay muli. Simpleng buhay. Tinuruan ni Joel ang sarili magtanim, gumawa ng sapatos, at ayusin ang bubong. Wala na ang sigaw ng baril. Wala na ang takot sa bawat tunog ng gabi. Pero minsan, sa kalagitnaan ng dilim, nararamdaman pa rin niyang may nakatingin. Isang aninong hindi niya makita. Isang alaalang hindi tuluyang mawawala. Kinuha niya ang piraso ng basag na mutya at ibinaon ito sa lupa sa likod ng kubo. Pinatungan niya ito ng isang maliit na punong kahoy, sabay bulong, kung sakaling bumalik man ang dilim handa na akong hindi tumakbo. Lumipas ang mga buwan. Nagkaanyaya ang katahimikan. Naging normal ang lahat. Pero isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng apoy, naaninag niya ang isang batang babae sa gilid ng kakahuyan. Nakatayo lang, nakangiti. Kakaiba ang mga mata nito, maputi at malinaw. Parang mata ni Clara. Hindi siya lumapit. Hindi rin siya natakot. Ngumiti siya pabalik. Alam niyang hindi lahat ng halimaw ay masama. Hindi lahat ng tao ay mabuti. At minsan, ang tunay na laban ay hindi sa labas, kundi sa loob natin. Kinabukasan, isinama niya si Angelica sa tuktok ng bundok. Doon sila naupo, nakatingin sa malayo, sa pagtaas ng araw. Tahimik si Joel. May hawak siyang piraso ng tela na pag-aari ni Clara. Ikinuwento niya ang lahat kay Angelica, ang totoo, hindi para sa kapatid, kundi para hindi na niya itago ang sakit sa sarili. Kuya, sabi ni Angelica sa dulo ng kwento. Hindi mo kailangang kalimutan sila. Basta huwag mong hayaang kunin ka ng lungkot. Tumango si Joel. Tumingin sa araw. At sa puso niya, unang beses niyang naramdaman ang kapayapaang matagal nang nawala. Dumaan siya sa apoy.
Lumaban sa anino. At sa huli pinili niyang maging tao. Hindi siya bayani. Hindi siya halimaw. Isa lang siyang lalaking may pusong sugatan, ngunit handang magmahal muli. At minsan, yon na ang sapat para iligtas ang mundo. Ang liwanag ay hindi palaging sumisigaw. Minsan, tahimik lang itong nananatili para sa mga piniling lumaban kahit walang nakakita.